Magandang araw mga kababayan, narito ang mainit na balita. Isang kontrobersyal na kaganapan ang yumanig sa kampo ni Pangulong Kuting Jr. matapos kumpirmahin ang paggalas ng isa sa kanyang pinakamalapit na senador. Ayon sa mga ulat, hindi inaasahan ang desisyong ito na tila nag-ugat sa matinding bangayan at umano'y pagtataksil sa loob mismo ng kanyang alyansa. Sa ilabas na payag ng naturang senador, binigyang diin niya ang kanyang pagkadismaya sa di umano'y katiwalian at malinaw na direksyon sa pamahalaan at sa mga proyektong ipinangako ngunit hindi natutupad. May mga bulong-bulungan din na may mga lihim na pagpupulong at desisyong hindi pinaalam sa ilang miyembro ng administrasyon, kabilang na raw siya. Kaya naman sa gitna ng isyu ng tiwala at integridad, pinili niyang kumalas at magsalita. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng palasyo ukol sa isyung ito, ngunit inaasahan ang isang opisyal na payag sa mga susunod na araw. Patuloy namang umiinit ang politika sa bansa habang lumalalim ang mga bitak sa loob ng kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Unang-una, about to dun sa West Philippine Sea. Palaging pinamumukha ni Marcos na hindi daw ibibigay, pinagnalaban daw natin para daw hindi daw makuha ng mga dayuhan yung West Philippine Sea. Pero yung isang Pilipino ay binigay niya sa ibang lahi. Diba? At ang malupit dito, etong Korte Suprema, etong batas natin dito sa Pilipinas ay mismong presidente ay hindi ho pinapaniwalaan. Hindi pinapaniwalaan ng presidente yung batas natin dito. O ba't ko ba nasabi? Kung pinapaniwalaan ni Marcos yung batas dito, bakit niya pa kailangan gamitin yung ICC? Ba't kailangan niya pang dalhin sa Netherlands, ibigay sa Interpol, sa ICC si Pangulong Duterte kung naniniwala siya rito sa batas? Kung talagang may ginawang masama si Pangulong Duterte sa Pilipinas, di ba? So ito yung patunay na kahit sinong ordinaryong Pilipino kayang-kayang ibigay ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibang lahi, sa ibang bansa, kahit gawin ka pang alay, okay lang. Kung si Pangulong Duterte nga, binigay niya, ikaw pa kaya? Ito to. Kaya medyo mahirap to, nakakatakot nga talaga to. Halimbawa, mangailangan, ito generic explanation. Wow! Generic explanation no? Halimbawa, isang tiga Interpol nag-request kay Marcos Jr. Pahingi naman akong 100 na Pilipino. Papatrabahuin ko lang sa bahay namin. Ito si Marcos dahil mga Pilipino naman lang yun. Bigay natin yan. Kasi isipin nyo maigi, itong taong to, si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, napakahalagang tao niyan dito ang laki ng papel niyan dito sa Pilipinas. Pero anong ginawa ni Marcos? Ibinigay niya. Ipinagkalulo niya ang sarili niyang kapwa niya Pilipino sa mga banyaga. Nakakahiya yun. Sobrang nakakahiyang gawain yun. Eto na lang, si Trump. May gustong kunin ang Interpol ang ICC doon sa bansa niya dahil may kasong ito ganyan. Sa tingin nyo ibibigay ni Trump yun? Siyempre hindi. Dahil niya yun Dahil citizen niya yun. Dahil Dahil tawag dito. Dahil kanyang kababayan yun. Hindi niya ipagkakalulo yun. No? Kaya yun yung pinagkaiba ni Marcos Jr. at ng ibang presidente. Ito na lang, bigyan ko kayo ng sample. Sakaling matapos ang termino ni Marcos Jr. dito sa Pilipinas at mapaupo na si Pangulo or si future President Sara Duterte,
Sa tingin nyo papayag si Sara Duterte? Papayag ang mga Duterte na itong si Marcos Jr. ay litisin ng Interpol ng ICC? Hindi nila gagawin yun. Ganon kalupit, hindi nila gagawin yun. Hindi gagawin ng mga Duterte yun dahil alam nila at ang mga Duterte nire-respeto nila ang batas ng Pilipinas. Nire-respeto nila ang batas ng Pilipinas. Kung dito nagkasala si Marcos, dito rin dapat siya usigin. Na dapat, wala namang mga Duterte. Sinabi ba ng mga Duterte na hindi kami haharap, hindi kami magpapaimbestiga? Wala. Ang liwanag na sinabi ni Pangulong Duterte na kung may kaso kayo, haharapin ko yan. Basta dito sa Pilipinas. Hindi doon sa Banyaga. Hindi doon sa ibang mga lahi. Hindi doon sa Netherlands, hindi doon sa ICC. Tangin ng ICC, ba't ba nabuna, nagkaroon ng ganyan sa mundo no? Kung ako lang sana magkaroon ng sa buong mundo magkaroon ng isang pinaka-leader ng buong mundo, leader talaga siya. Tapos yung katulad niyan, may mga loko-lokong gobyerno, katulad lang ni Marcos Jr., puro pangungurap. Halin sabihin nung pinaka-leader ng presidente ng buong mundo, ikaw na presidente ka, Italian doon, ibitay, kuryentehin, kaya lunurin sa coke. Mamatay kaya siya sa coke. Lunurin yan sa coke. Dahil kurap yan, magnanakaw yung presidente na yan. Dapat ganun may leader sa buong mundo. Sana magkaroon nun. Pero medyo nakakatakot nga lang yun ang konti. Kaya ito, lahat ng sinasabi dito ni Professor Hugo Santos ay talagang totoo po. Pero bilang isang Pangulo ng Bansa, ano ba yung masasabi po ninyo? Ano bang dapat gawin? Ano bang mga advices ang po pwedeng gawin ng Pangulo ng Bansa? Kapag nakikita niya na ganito na, yung ating bansa nahahati na, marami na ang nananawagan, kulang pa ba? Itong mga nakikita. Kaso kahit anong payo nyo kay Marcos, matigas mukha nun po ang pinakita po na medyo hati tayo. EJK, iisipin ng kabila. Yung po ng dating Pangulong Duterte. Ano bang masasabi po ninyo dyan? Well, yun nga po hindi nga po dumaan sa leader ng bansa. Wala sa tuloy. ICC. Wala tuloy. Well, may angulo po na gano'n kasi nga sinasabi nga nila, di ba, na dapat hindi makikialam yung dayuhan dito or sa soberenya natin o ano. Tapos ito, sinuko natin ang kapwa natin Pilipino. Medyo hindi lang siya maganda, optics-wise. Hindi natin alam kung ano yung iniisip talaga nila. Kaya lang, halatang-halata naman po na dahil sa politiko, ito yung nangyari. No? At saka, ang itsura niyan, pagtatraidor talaga. So, it's not gonna look good. Boom! Talaga, totoo naman, pagtatraidor. Ano pa bang tawag doon? Okay. Tuloy na natin. Baka maunahan pa tayo ng iba. Play. Good for the current government kung ipagpapatuloy nila ito. Magandang hapon po, Ginoong Hugo. Pag nagkakaroon po nagkaroon itong sigalot dyan po sa South China Sea, yung iba't ibang mga bansa sa mundo ay nagpapahayag ng pagsuporta sa ating bansa. Meron ka bang na-monitor na mga bansa in support dito sa ginawa ng kasalukuyang administrasyon na ipadala ang dating leader ng bansa sa The Hague, Netherlands? Sa ngayon po, halos wala naman po masyado. I think ang dating po parang playing safe. Ayaw nilang pumanig kasi kailangan pa rin nila kausapin ng gobyerno natin at in the same time, maganda rin ang relasyon nila sa former president. So, ang pagtitingnan po natin ng superpowers, halimbawa ang China, no? Nagsalita na po sila na yun nga, double standards nga ang gobyerno pagdating sa kanto or yung ICC as a whole. Kasi nga, pag Pilipinas, ganun-ganun na lang samantalang yung Israel at Russia, hindi nila magawa-gawa. So, parang namimili kasi yung ICC. Yun ang tingin ng mga iba't ibang bansa. Namimili ang ICC sa kinukuha nila. Opo, and nakikita nyo po ba yung foreign policy po ng kasalukuyang administrasyon ay naging consistent? Foreign policy, yun nga medyo nagkakaiba Kasi
yun nga, sabi nila na South China Sea atin to, itong teritoryo natin atin. No foreign di ba? No foreign entity would makikiano sa soberanya natin. Tapos ngayon, sinuko natin ang dating Pangulo. Isa pa. Yun, ang ganda nung na yun. Palakpakan natin tong si Sir. Ang ganda ho nung na yun, panayam niya na yun. Diba? Puro tayo tanggi ng tanggi na hindi tayo tutusin. May video nga ako niyan na tanggi ng tanggi si Marcos kasi hindi daw bibigay, hindi daw sa ibang bansa. Pero yung kapwa nating Pilipino, ibinigay sa dayuhan. Ibinigay sa mga sa ibang lahi. So anong pinagkaiba nun? So ganun din pa rin. Walang pinagkaiba yun. No? Kaya itong administrasyong Marcos ang lakas talaga manloko. Pinapakita dito na hindi na ba ganun ka visa ang ating sistema na kailangan nandiyan ng ICC. So doon pa lang po medyo parang nakakalito tayo Like iisipin syempre ng iba ano ba talaga? Di ba? So, medyo nalilito pa rin po ang mga iba't ibang bansa kasi may nakakausap din po ako, may nagtatanong din po sa akin sa mga iba't ibang bansa na kung ano talaga ang posisyon ng gobyerno. So, yun nga nakakalito pa rin para sa kanila. Opo. Sa tingin niyo po... paano hindi ka malilito? Ikaw ba naman kung ano pinagsasabi ng presidente? Kesyo, hindi daw papasukin yung ICC. Tapos ngayon, biglang pinapasok yung ICC sa pamamagitan ng Interpol. So, walang pinagkaiba. Kesyo si Dennis Padilla isang gobernador daw. Tawa ko. Alam niyo, tawa ko doon pag napapanood. Dennis Padilla, gobernador. Parang hindi magugulo kahit naman sino kahit nga. Sa totoo lang, yung ibang bansa pinagtatawanan ng presidente natin. Dahil sa paiba-ibang desisyon, sinasabi, plano nitong presidente na to. Kaya nga maraming kasabing tanso vlogger na may diferensya na daw sa pag-iisip si PRRD kasi nga paiba-iba ng sinasabi. Mas dihamak naman na ipaiba-iba ng sinasabi presidente nyo. Hindi kung si PRRD makakalimutin. Sinungaling. Ubod ng sinungaling. Sinabi niya na hindi papasukin yung ICC. Pinapasok pa rin. Diba? So, matagal ko na rin naman din yung pinapaalala sa mga nanonood sa atin na yung sinabi ni Marcos na huwag hindi niya papasukin ng ICC sa Pilipinas wag ho tayong magpakampante dahil bukas sa makalawa, iba na naman ang decision yan. So, hindi nga ako nagkamali, no? So, eto na. Dito na ho tayo sa video na... Saan? Ito ba yun? Oy, hindi yan. Oy, hindi yan. Oy. Ayun. Sa video ng isang... isang tumatakbong senator, pinalagan na ho. Etong si Marcos Jr. At dito, binutata niya. Panoorin ho natin ito. Panoorin ho natin. Pabor ba kayo na makulong si former President Duterte? Kung alam mo, itong pinaliwanag ko, hindi ka na sasang-ayon. Tama ba ako? Tama. Pag sumang-ayon ka, ang tawag sa'yo, B.O.B.O. Guwapo. Laring sa-isa yung manunod. Yung kay Percy Lapid, napansin nyo? Yung kapatid niyang broadcaster. May kapatid pa siya, ano? Yes, sir. Tama ba? Bakit tumahimik? Kasi nakikita niya, hindi naman natutumbok ang tunay na salarin. O ikaw yung kapatid mo ay biktima ng pagpatay. Tapos nakikita mo, parang pinapaikot naman ako ni Colonel Mukhang hindi naman yun ang talagang salarin. Itutuloy mo, hindi? Hindi, kasi pag tinuloy mo, piyo-piyo ka. Hindi, ang kailangan kasi dyan, hustisya. Papanagutin yung tunay na nagkasala. Kapamilya nyo, biktima ng karahasan, pananagutin si Juan, pero si Pedro ang pumatay. Masaya ka ba noon? Tama. Hindi.
Yun ang hindi naunawa kasi ng marami. Kaya sabi, ipakulong yan, ipakulong yan. Oh. Yung hostisya nila eh. Ipakulong. Kailangan hostisya. Oh, pinaliwanag ko yan para malinawan ninyo bakit hindi ako pabor sa ICC. Hindi mabibigyan ng tunay na hostisya ang mga biktima. Pangalawa, parang ibinabandera natin na mahihina tayong mga Pilipino. Bakit, sir? Parang ganito yan eh. Pamilya tayo. No? Parang ganito. Yung, kung ikukumpara mo, yung ICC, parang ganito yan eh. Parang isang pamilya tayo. No? Pasaway, ikaw na lang ang example ha. Kunwari, para malinawan nyo yung ICC, isang pamilya tayo. Pasaway itong kapatid natin. Sabi natin, hindi natin madisiplina to eh. Sino kaya, yung kapitbahay nga natin doon, tawagin natin, oy kapitbahay, itong kapatid ko, hindi namin kaya eh. Ano sa gusto mo? Ikaw na nga kung mastigo doon. Tanga ka ba? Ibig sabihin, tanga si Marcos. Tanga ka ba, Marcos? May batas tayo dito sa Pilipinas tapos binigay mo sa dayuhan. Ganun yun. Tama. Kakalat sa buong barangay. Oo. Si Kernel, yung kapatid, hindi makastigo. Ay, anong ginawa? Tinawag yung kapitbahay. Kapitbahay, ikaw nung bahala dito, hindi ko ito makastigo eh. Di ba? Tama. Ilalagay mo sa kanya yung pamilya mo. Yes. Oh. Isamantalang may kakayahan pang ating bansa na magbigay ng hustisya, ang kailangan lang palakasin. Yes. Palakasin lang. Pero ang pinaka-sentro dito, pag naipakulong si former President Duterte, hindi mabibigyan ng hustisya ang mga biktima. Pero ako naman, 100% kumpiyansa, hindi siya maipapakulong. Kung bakit? Bahala kayong mag-isip. Okay? Now, clear yan ha. Ako, si Kernel Busita. At saka ako, komento ko dito, tama naman ang sinasabi ni Kernel Busita dito. Palakpakan natin yan. Alam nyo naman na binabanatan ko to si Kernel Busita pag medyo alanganin yung kanyang mga sinasabi, pero ngayon papalakpakan natin siya. Ganyan ang banateros, di ba? Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ganun. Hindi yung pag mali, tinatama mo, tapos alam mo ng mali, tinutuwid mo. Kagaguhan mo yun, So yun, thank you kay Kernel Busita. At sa inyo mga banateros, anong makukomento nyo po sa mga napag-usapan natin dito ngayon sa ating YouTube channel? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, huwag nyo kakalimutan. Yan, yung lumalabas dito. Paano ba? Yan, lumalabas dyan yung ating Duterte. Oo, dito na lang. Pakita ko na lang dito. Dat pala, nilalagay ko na to rito no? Saan na yun? Nasaan na? Image. Saan na image? Ito. Dapat pala, pinapakita ko na to rito Uy, wala. Wag yan. Pangit yung hype na yan. Oo, nakalimutan ko. Sige, sa susunod, lalagay na natin yan dyan, ha? Oo. So, wag niyo pong kakalimutan yan. Talagang napakahalaga po yan. Dahil pag hindi niyo po hinalalang 10 kandidato ng mga Duterte. Hindi tayo may bukod sa hiling huyan ni Pangulong Duterte. Natanggi si Marcos kasi hindi daw bibigay, hindi daw may sa ibang bansa. Pero, yung kapwa nating Pilipino, ibinigay sa dayuhan. Ibinigay sa mga sa ibang lahi. So anong pinagkaiba nun? So ganun din pa rin. Walang pinagkaiba yun. No? Kaya itong administrasyong Marcos ang lakas talaga manloko. Pinapakita dito na hindi na ba ganun ka-visa ang ating sistema na kailangan nandiyan ang ICC. So doon pa lang po medyo parang nakakalito tayo Like iisipin syempre ng iba ano ba talaga? Di ba? So, medyo nalilito pa rin po ang mga iba't ibang bansa kasi may nakakausap din po ako, may nagtatanong din po sa akin sa mga iba't ibang bansa
na kung ano talaga ang posisyon ng gobyerno. So, yun nga nakakalito pa rin para sa kanila. Opo. Sa tingin niyo po, Paano hindi ka malilito? Ikaw ba naman kung ano pinagsasabi ng presidente? Kesyo, hindi daw papasukin yung ICC. Tapos ngayon, biglang pinapasok yung ICC sa pamamagitan ng Interpol. So, walang pinagkaiba. Oh. Kesyo, si Dennis Padilla, isang gobernador daw. Tawa ko doon. Alam mo, tawa ko doon pag napapanood. Dennis Padilla, gobernador. Paano hindi magugulo kahit naman sino kahit nga. Hindi, sa totoo lang, yung ibang bansa pinagtatawanan ng presidente natin dahil sa paiba-ibang desisyon, sinasabi, plano nitong presidente na to. Kaya nga maraming kasabing tanso vlogger na may diferensya na daw sa pag-iisip si PRRD kasi nga paiba-iba ng sinasabi. Mas dihamak naman na ipaiba-iba ng sinasabi presidente nyo. Oo, hindi kung si PRRD makakalimutin. Eto, sinungaling. Ubod ng sinungaling. Sinabi niya na hindi papasukin yung ICC, pinapasok pa rin. Diba? So, eto, matagal ko na rin naman din yung pinapaalala sa mga nanonood sa atin na yung sinabi ni Marcos na hindi niya papasukin ng ICC sa Pilipinas, wag ho tayong magpakampante dahil bukas sa makalawa, iba na naman ang decision niyan. So, hindi nga ako nagkamali, no? So, eto na. Dito na ho tayo sa video na... Saan? Ito ba yun? Oy, hindi yan. Oy, hindi yan. Oy. Ayun, sa video ng isang isang tumatakbong senator pinalagan na ho etong si Marcos Jr. At dito binutata niya. Panoorin ho natin ito, Pabor ba kayo na makulong si former President Duterte? Kung alam mo, hindi. Itong pinaliwanag ko, hindi ka na sasang-ayon. Tama ba ako? Tama. Pag sumang-ayon ka, ang tawag sa'yo, B.O.B.O. Guwapo. Wala rin sa isa yung maninin. Yung kay Percy Lapid, napansin nyo? Yung kapatid niyang broadcaster. May kapatid pa siya, ano? Yes, sir. Tama ba? Bakit tumahimik? Kasi nakikita niya, hindi naman natutumbok ang tunay na salarin. Okay. Bilis. O ikaw yung kapatid mo ay biktima ng pagpatay. Tapos nakikita mo, parang pinapaikot naman ako ni Colonel Mukhang hindi naman yun ang talagang salarin. Itutuloy mo, hindi? Hindi, kasi pag tinuloy mo, piyo-piyo ka. Hindi, ang kailangan kasi dyan, hustisya. Papanagutin yung tunay na nagkasala. O, kapamilya nyo, biktima ng karahasan, pananagutin si Juan, pero si Pedro ang pumatay. Masaya ka ba noon? Tama. Hindi Hindi. Yun ang hindi naunawa kasi ng marami. Kaya sabi, ipakulong yan. Oh. Yung hustisya nila ipakulong. Kailangan hustisya. Oh, pinaliwanag ko yan para malinawan ninyo bakit hindi ako pabor sa ICC. Hindi mabibigyan ng tunay na hustisya ang mga biktima. Pangalawa, parang ibinabandera natin na mahihina tayong mga Pilipino. Bakit, sir? Parang ganito yan pamilya tayo. No? Parang ganito. Yung, kung ikukumpara mo, yung ICC, parang ganito yan Parang isang pamilya tayo. No? Pasaway, ikaw na lang ang example, ha? Kunwari, para malinawan nyo yung ICC, isang pamilya tayo. Pasaway itong kapatid natin. Sabi natin, hindi natin madisiplina to Sino kaya, yung kapitbahay nga natin doon, tawagin natin, oy kapitbahay, itong kapatid ko, hindi namin kaya Ano sa gusto mo? Ikaw na nga ako mas tiko to. Tama ka ba?
Ibig sabihin, tanga si Marcos. Tanga ka ba, Marcos? May batas tayo dito sa Pilipinas tapos binigay mo sa dayuhan. O, ganun yun. Tama. Kakalat sa buong barangay. Oo. Si Colonel, yung kapatid, hindi makastigo. Ay, anong ginawa? Tinawag yung kapitbahay. Kapitbahay, ikaw nung bahala dito, hindi ko ito makastigo. Di ba? Tama. Ilalagay mo sa kanya yung pamilya mo. Yes. Oh. Isamantalang may kakayahan pa ating bansa na magbigay ng hustisya, ang kailangan lang palakasin. Yes. Palakasin lang. Pero ang pinaka-sentro dito, pag naipakulong si former President Duterte, hindi mabibigyan ng hustisya ang mga biktima. Pero ako naman, 100% kumpiyansa, hindi siya maipapakulong. Kung bakit? Bahala kayong mag-isip. Okay? Now, clear yan ha. Ako, Si Colonel Busita. At saka ako, komento ko dito, tama naman ang sinasabi ni Colonel Busita dito. Palakpakan natin yan. Alam nyo naman na binabanatan ko to si Colonel Busita pag medyo alanganin yung kanyang mga sinasabi, pero ngayon papalakpakan natin siya. Ganyan ang banateros, di ba? Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ganun. Hindi yung pag mali, tinatama mo, tapos alam mo ng mali, tinutuwid mo. Kagaguhan mo yun. So yun, thank you kay Colonel Busita at sa inyo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!